Ano ba yung vision mo, Gob, sa ating lalawigan? Isang simpleng salita. Isang lalawigan na maunlad, mapayapa, na nananampalataya sa dakilang lumikha, makatao, makabayan, na may katarungang panlipunan, nangangalaga at nagpapahalaga ng ating kalikasan. Serbisyong ganado, kay Gomez tayo! Sa bawat sulok ng bayan, may tapang at malasakit. Gomez ang kaagapay, serbisyo'y walang patid. Ngiting puno ng pag-asa, tibay ang alay, kalusugan ang una, sigla ng Mindoreño at lalawigan. Kasama ng health workers, si Gomez, serbisyong ganado. Ganado na mas gaganahan pa. Doktor, nurse, midwife, PH, patuyo, lahat ay bida. Occidental, Mindoro, serbisyong gadiano ang tunay. Mga bayani ng kalusugan, di mapapantayan. Doktor, nurse, midwife, PH, patuyo. Gomez ang kasama, ginhawang solusyon. Kasama ng health workers, si Gomez, serbisyong ganado. Ganado na mas gaganahan pa. Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyo ang programang magsisilbing daluyan ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Programang maglalapit sa pamahalaan at mamamayan. Ganadong Lalawigan! Magbibigay ng napapanahon at mahalagang mga balita, paglilinaw sa mga kasalukuyang usapin. Ganadong Lalawigan! Update sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan at pagsagot sa inyong mga katanungan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng masarap na pananghalian. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Hatid sa inyo ni Governor Eduardo Bigadjan. Ganado na! Mas gaganahan pa! Makakasama ninyo ang mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman at Ferdinand. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ayon at magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. Magandang tanghali. Araw ngayon ng Miyerkules at 3 sa buwan ng Hunyo. Mula sa pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa niyong kalipunan ng mga balita. Ganadong Lalawigang Balita! Magandang tanghali po. Narito ang ating mga balita mula pa rin sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro. Nagpatupad ang pamahalaang bayan ng Lubang ng no-sale policy sa June 4 at June 5 bilang pag-iingat sa inaasahang masamang lagay ng panahon. Sa panayam ng programang Ganadong Lalawigan, sinabi ni Lubang Mayor Michael Orayani na napagkasunduan ang hakbanging ito matapos ang pagpupulong kasamang Philippine Coast Guard, mga shipping companies at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office.
Ayon pa rin kay Mayor Orayani, batay sa kanilang monitoring ng weather forecast, inaasahang magiging masama ang panahon sa araw ng Huwebes at araw ng Biyernes. Kaya nagpasya silang huwag pahintulutang bumiyahe ang mga pampasaherong sasakyan o sasakyang pandagat sa bayan ng Lubang. Saklaw ng no-sail policy ang mga pampasaherong barko, maliliit na bangka at maging ang mga sasakyang pandagat na ginagamit sa pangingisda. Nilinaw ng alkalde na ang kautusan ay para lamang sa nasasakupan sa bayan ng Lubang. Anya, bagamat wala pang inilalabas na gale warning ang Philippine Coast Guard at Pag-asa, minabuti nilang umaksyon ng mas maaga para matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Anya, ginagamit din ang lokal na pamahalaan ng datos mula sa weather monitoring applications bilang gabay sa kanilang pagpapasya. Pinayuhan din ni Mayor Orayani ang mga residente ng Lubang at karatig na bayan ng Look na makipag-ugnayan sa kanilang mga lokal na pamahalaan kung merong mga agarang pangangailangan habang umiiral ang masamang panahon. Samantala, binigyan din ng alkalde na ang pangunahing layunin ng no-sail policy ay para maiwasan ang anumang sakuna at pangalagaan ng buhay ng mga mamamayan. Samantala, sa iba pa nating mga balita, magkakaloob naman ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ng insentibong pinansyal na nagkakahalaga ng 1 milyong piso para sa bawat barangay at 5 milyong piso naman para sa bawat lokal na pamahalaan na kinilalang Seal of Good Local Governance National Awardees. Ito sa ilalim ng Executive Order No. 6 Series of 2025 na nilabas ang pamahalang panlalawigan sa panguna ni Governor Eduardo B. Gadiano. Ayon pa rin sa lalawigan, layunin po naman ang programa ng palakasin ng partisipasyon ng mamamayan sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran sa pamagitan ng Community-Driven Development Approach ng Galahi Seeds. Maaaring gamitin ang insentibo sa mga proyektong nakatuon sa pagbawas ng kahirapan, disaster risk reduction, serbisyong pangalusugan at panlipunan, support sa agrikultura, kapayapaan at kaayusan at iba pang programang pangkabuhayan at pangkaularan. Binigyan din ng pamahalang panlalawigan na kinakailangan sa ilalim muna ang mga benepisyaryo sa mga tinakdang proseso ng Galahi Seeds upang matiyak ang maayos, transparent at epektibong pagpapatupad ng mga proyekto. Dayon din itong mapalawak ang paikilahok ng mga komunidad, partikular ang mga sektor na higit na nangailangan ng suporta at serbisyo. Samantala mga kaibigan, mula sa tanggapan ng Provincial Governor's Office na pinangunahan ni Governor Ed Gadiano, ipinabatid ng tanggapan sa publiko na sa kasalukuyan ay merong 72 na benepisyaryo na pansamantalang naninirahan sa Akap Hub Bahay Kanlungan sa Batangas at Calapan City. Ang nasabing pasilidad ay nagsisilbing pansamantalang tirahan ng mga pasyenteng mula sa iba't ibang lugar na kailangang lumuwas sa Batangas at Calapan. Ito'y para magpagamot kasama ang kanilang mga pamilya upang matiyak ang maayos at ligtas na matutuluyan habang sila'y sumasailalim sa pagamutan. Patuloy ang Akap Hub Bahay Kanlungan sa pagbibigay ng suporta at malasakit sa mga pasyente bilang bahagi ng serbisyong naglalayong mapagaan ang kanilang kalagayan sa panahon ng pangangailangan. Samantala, nagpaalaala naman ang PGO Akap Hub Office na maaring pumunta sa kanilang tanggapan o sa Akap Hub Center na matatagpuan sa 7 government hospitals ng lalawigan ng Occidental Mindoro para makakuha ng mga forms. Samantala, nagawa naman ng site validation at final inspection para po naman sa proyektong Concreting of Pathway sa Santa Maria Abra de Ilog bilang bahagi ng pagtitiyak na ang proyekto ay napapatupad ng naayon sa tinakdang pamantayan at may kalidad. Sa panguna ng Provincial Government Office, Municipal and Barangay Affairs o MBAO,
sa ilalim ng pamuno ni ating ganadong Gobernador Eduardo Vigadiano. Sa nagawang inspeksyon, sinuri tiniyak namang kinakulang tanggapan na ang proyekto ay naipatupad alisunod sa tinakdang pamantayan at may kalidad ang pagbibigay ng pangmatagalang benepisyo sa mga residente ng komunidad. Ang matagumpay na pagkumpleto ng proyektong ito ay sumasalamin sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na makapaghatid ng mga programang may konkretong epekto sa buhay ng mamamayan at nag-aambag ng pangmatagalang kaunlaran ng komunidad. Samantala, balita naman mula pa rin sa bayan ng Mamburao. Nakibahagi ang mga tauhan ng 2nd Occidental Mindoro Provincial Mobile Force Company or ng ating Occidental Mindoro Police Provincial Office. Ito mga kaibigan na may kaugnayan pa rin sa isang feeding program bilang bahagi ng ugnayan sa pamayanan, serbisyo caravan na isinagawa kamakailan lamang sa Sitio Tugilan, Barangay Tayamaan. Pinangunahan ito ng team leader ng 2nd OMP MFC ang pakikilahok ng mga pulis sa aktibidad na naglalayong maghatid ng iba't ibang serbisyong panlipunan sa mga residente. Kabilang sa mga serbisyong pinagkaloob sa ilalim ng caravan ang libreng konsultasyong medical, pamamahagi ng bitamina at gamot, feeding program para sa mga bata, distribusyon ng food packs at mga programang pangkabuhayan. Naging matagumpay naman ang programa sa tulong ng iba't ibang katuwang na ahensya at organisasyon, kabilang na ang 76th Infantry Battalion ng Philippine Army, MDRRMO, Bureau of Fire Protection, Mamburao Municipal Police Station, PhilHealth, lokal na pamahalaan ng Mamburao, barangay health workers at mga opisyal ng barangay. Ayon naman kay Colonel Timoteo Espiritu Jr., Provincial Director ng OMPPO, mahalaga ang mga ganitong inisyatiba para mapalakas ang ugnayan ng pamahalaan at mamamayan habang naihatid ang kinakailangang serbisyo sa mga komunidad na higit pa ring nangangailangan. Sinabi rin niya na magpapatuloy ang pakikipagtulungan ng pulisya sa iba't ibang sektor para maisulong ang kapayapaan, kaunlaran at mas inklusibong serbisyo para sa mga mamamayan ng Occidental Mindoro. Sa ating pong panghuling balitang brownout, patuloy na naapektuhan ng power interruption o brownouts ang ilang lugar sa lalawigan matapos magkaroon ng problema sa 25 MVA power transformer ng Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation o OMCPC. Sa nilabas na abiso ng OMECO kaninang alas 9 ng umaga, sabi nito wala pang siyang tatanggap na pahintulot mula sa Transco at OMCPC upang maibalik ang supply ng kuryente dahil nagpapatuloy pang pagkukumpuni sa nasabing transformer. Ayon pa rin sa pag-usuri ng OMCPC at Transco, may natukoy na arc flash sa line 3 bushing ng 69 kV high voltage side ng transformer. Kasalukay po ito yung naayos ang technical team ng OMCPC. Samantala dahil konektado rito ang NPC Magbay Substation at Omeko Labangan Substation, naapektuhan ang ilang bahagi ng San Jose at Magsaysay na umaasa sa mga nasabing pasilidad para sa supply ng kuryente. Samantala nakaranas naman ng load shedding ang mga lugar na sakop ng Sablan at MAPSA dahil sa 4 na megawatts lamang kasalukuyang nabibigay ng kuryente sa bawat lugar. Sinabi pa ng Omeko na may babalik lamang sa normal ang serbisyo kapag natapos ng pagkukumpuni sa transformer na konektado sa 69 kV transmission line mula po ng lupa patungo sa Sablan at MAPSA area. Humingi naman ng paumanhin ng kooperatiba sa mga consumer na naapektuhan ng pagkawala ng kuryente at tiniyak na patuloy sila magbibigay ng updates hinggil sa nasabing sitwasyon. Mga kaibigan, sa inyo pong ating mga balita ngayong tanghaling ito. Ako po inyo nakasama, Ferdi Data. At ako po naman si Helen Pilaro de Guzman. Magbabalik po ang ating programang Ganadong Lalawigan. Ganadong Lalawigan.
Papasalamat kami ang mga lahat nakatira rito na taga Mindoro. Talaga pinapasalamatan ka namin na sana mga kapuspalad, marami pa talaga matulungan ka na dito sa tahanan na ginawa mo para sa mga may karamdaman. Na nagpapasalamat talaga kami ko gawa irapin kalagayan namin, akala namin matutulog na lang kami sa mga kabinang kalsada. At sino ba ka naman makaisip na mayroon tahanan na ginawa mo para sa mga may sakit. Marami talaga pagpasalamatin lahat dito sa bahay mo. Kaya maraming salamat. Thank you, Go. Si Aileen Masangkay Guarin. Kasama ko po ang aming pasyente na si Gwenistor Masangkay. Ay lubos na nagpapasalamat sa tanggapan po ng ating butihing Gobernador Edgar Jano sa tulong pinansyal na binigay niya sa amin upang kami po ay makarating ng maayos dito sa Batangas para po siya ay magkaroon ng paggamot, magkaroon po ng katugunan na mapagamot po namin ang kanyang karamdaman. Papasalamat po kami sa pinansyal, ganoon din po sa tirahan na malaking suporta po sa bawat isa sa aming mga taga-Mindoreño. Ang libreng matitirahan po, ang libreng tubig at kuryente na malaking tulong po sa bawat isang mamamayan ng Occidental Mindoro. Kaya lubos po kami pasasalamat sa tulong nyo, Governor Ed, nawa ito po ay patuloy na maging programa nyo ang libreng pabahay dito sa Batangas, sa lalawigan ng Batangas. Narito po ang aking kuya na lubos na nagpapasalamat sa ibinigay niyong tulong sa amin lahat. Walang maiiwan sa iisang mithiin, ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Kobe. Sama-sama sa iisang layunin, serbisyong ganado na ismay parating sa inyo. Ang tsinelas ni Kobe, tsinelas ni Kobe. Bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Ganadong araw, patuloy na ipinapatupad ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang Open Door Policy. Sa pangunguna ni Governor Edgar Jano, layunin ng programang ito na mas mapalapit pa ang publiko serbisyo at agarang matugunan ang pangangailangan ng bawat Mindoreño. Tuwing Lunes at Martes nasa map sa area si Governor Gadiano. Miyerkules naman ay nasa Sablayan. At tuwing Huwebes naman sa San Jose para sa mga taga Samarica area. Sa ilalim ng patakarang ito, personal na nakikipag-usap ang gobernador sa mga mamamayan upang makinig, magbigay ng tulong at maghanap ng agarang solusyon sa kanilang mga suliranin. Kaya naman hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa itinakdang araw at oras upang direktang makausap si Governor Ed Gadiano. Mula rito sa Provincial Capital of Occidental Mindoro, ako si Joy Evangelista para sa Ganado News Report. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado na, mas gaganahan pa. Para sa buong lalawigan, serbisyong ganado na
Magandang tanghali. Araw po ngayon na Miyerkules na at 3. Ay, unang Miyerkules ng Hunyo. Oo. At nasa kalagitnaan na ng linggong ito. Ay, grabe. Wednesday. At tayo nasa kalagitnaan na rin ng taon. Kasi ang June ay ika-6 month ng taon. Oo nga, aba. Talagang. Lapit ng Pasko, Helen. So, dapat pag ganyang mga nasa kalagitnaan na ng linggo, nasa kalagitnaan na ng taon, dapat mas ganado tayo. Di ba? Ay, lagi naman. Oo. At yan laging ini-instill ni Gob sa ating kaisipan na dapat lagi tayong ganado. Ano man ang problema ang dinadala natin, dapat ganado pa rin tayo, hindi naapektuhan ang ating paglilingkod. Ang ating serbisyo publiko. Hirap din, ano? Huwag tayong hindi papasok. Huwag tayong mainit ang ulo pagdating ng trabaho. At saka yung naisigaw-sigawan, magreklamo agad sa Ethics Committee. Tapos hindi papasok. Sinusweldo ng taong bayan, hindi na papasok. Nakaw. Kailangan talaga. Sobra, ganun ang hamon sa lahat ng mga manggagawa ng gobyerno. Kasi talagang tayo ay nanumpa na maglilingkod ng tapat, maglilingkod ng lampas sa oras. Marami tayong pinapangako. Pagka kayo nagtrabaho sa gobyerno, ito yung malaking sakripisyo ito. Serbisyo publiko talaga. Kaya nga tinatawag na lingkod bayani. Ayan, at talagang kahit nasa bahay ka na, sabi nga, ang pagiging lingkod bayani, ang pagiging empleyado ng gobyerno, ay hindi lang kapag ikay nasa opisina. Minsan kahit nasa bahay na pupuntahan ka pa rin, hihingi pa rin ng mga tulong na kung ano-ano, nananatili kahit saan ka magpunta na ikaw ay empleyado ng gobyerno. Okay, sa lahat pa rin ng mga teachers, no, yung mga kaguruan at ang ating mga nagtatrabaho sa DepEd, i-share lang natin, ito siguro baka hindi mo pa nakikita, no, pero kung natatandaan mo yung si Superintendent ang SDS natin, si Sir Roger Capa, 'di ba? Isa siya sa talagang tawag dito, naglingkod, no, dito sa atin sa Occidental Mindoro sa larangan ng edukasyon. I-flex ko lang yung pag-flex niya rin, no, kay Governor Ed Gadiano. Nasabi niya, nakapost naman ito sa kanyang Facebook page na sinasabi niya, isa sa mga pinakamabait, sabi niya, pinakamapagkumbaba at pinakamakataong gobernador na aking nakilala. Yun din sabi naman ni Mayor Mike Orayani kahapon. Oo nga parang napansin natin itong kanyang post ni Sir Roger Capa kasi parang may continuity yung mga binabanggit, may pagkakapare-parehas, consistent, ibig sabihin, na sabi niya nga isang leader sabi niya na ang tunay na lakas ay makikita hindi sa kapangyarihan, kundi sa kababaang loob at malasakit sa kapwa. Kaya sabi niya, mabuhay po kayo, Governor Ed Gadiano ng Occidental Mindoro. Ang inyong kabutihan at pagiging simple ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa marami. So may picture pa silang dalawa, no? So nakakatuwa lang naman si Sir Roger Capa, na alam din po natin napakahusay, no? Napakahusay sa pamamahala sa larangan ng edukasyon na humahanga sa ating pangkasalukuyang gobernador ng Occidental Mindoro. Yun. At saka alam mo, Helen, yung pang... Baka naingay naman. yung isa pa, Helen, na binabanggit din natin, yung kay Mayor Michael? Michael Orellana. Alam mo yung interview natin na yan kahapon? Maraming hindi natin inaasahan na magiging interview natin. Oo, pero yun nga, kasi talagang kapansin-pansin yung mga binitawan niyang mga nag-trending yung kanyang mga binabanggit, mga binitawan niyang mga pahayag kahapon. Grabe. Yung isa doon yung kung papaano niyang hinahangaan din yung panunungkulan ni Governor Ed Gadiano. So nakakatuwa lang na talagang nakikita ito ng atin din po mga kapwa lokal na leader sa ating lalawigan. Sabi nga ni Mayor Mike kahapon tinanong ko siya, ano ang pagkakakilala mo kay Governor Ed? Sabi niya, talagang hindi mo mahalata at hindi mo malalaman na siya yung gobernador ng lalawigan. Kasi talagang napakasimple. Simple. Kita naman natin yun. Down to earth, lalo na pagka
kasakasama yung ating mga tutubo, naglalakad, kumakain, nakikitulong sa ating mga tutubo. Kaya, makikita mo yung kasimplihan ng isang gobernador At kababaang loob. at kababaan loob at yung malasakit na binabanggit Yes. ay makikita at mararamdaman sa kanyang ginagawang ganadong paglilingkod. Kaya siguro ganun din yung mga nababanggit ni Sir Roger Capa, no. And speaking of mga tungkol sa edukasyon, i-congratulate din natin ang Divine Word College of Calapan, DWCC, kasi lumabas na yung result nung sinagawang licensure examination for CPA, Certified Public Accountants. Itong May lang pala ginawa, or May 24 to 26 nagkaroon ng examination para sa sa licensure ng for Certified Public Accountants. At ang laki ng porsyento yung kanilang yung mga pumasa mula sa Divine Word College of Calapan. So, tuwan-tuwa naman si Father Natoy Tampol. Siyempre, siya rin po yung naging presidente ng Divine Word College of San Jose. And gusto ko rin i-congratulate yung ating kaibigan, si Miss Cecil Tendido Tordesillas, dahil yung anak niya na si Eliza, si Tata, ay nakapasa. Ang dami nakakatuwa. Ang dami mga Mindoreño na ngayon ay certified, public accountant. Congratulations. Alam mo, isa pa rin sa dapat natin matutukan din dito, ito yung yung ipapatupad ngayon na calendar of activities ng DepEd. Kasi ang ngayong school year na ito, ay papatupad na itong 3 shift, 3 trimester na. Talaga? Ang elementary, trimester na sila sa loob ng isang taon, 3 beses na. Kaya itong 201 school day calendar, kasi yung pasukan 201 ang pasok. Ang complete, attendance. Ito ay i-divide sa 3 termino, 200. academic terms, na nandyan yung opening and closing na naglalayong mabawasan yung curriculum congestion at ma-prevent din yung pagiging burnout ng mga teacher. Ngayon, halimbawa, yung first term ay mula June hanggang September. Okay, 1 sem yun? One sem. Per sem? Ito ay tinatayang June to September. Yes, tinatayang 77 days ito. Ang second term, Helen, ay magsisimula ng September hanggang December. Ito naman ay 72 days. At ang third term ay magsisimula January hanggang March. Tapos graduation na yon. Kumbaga, di ba nung una, elementary yan? Elementary. Di ba nung mayroon tayong first grading hanggang 6th grading, di ba noon? Kasi tuloy-tuloy yung walang... Grabe naman, 6th grading? 6th grading. Kami hanggang 4th lang Ay, nung panahon nyo talaga, kaya, iba talaga. Yes, kaya kita, ang tatalino ng mga panahon namin na yon. So, 6 na grading? Tapos? First grading. Exam yun First grading period, second grading, hanggang 6th grading. Okay. Ngayon ay naging 4 kayo. 4 na kami nung generation namin, hanggang 4th grading na lang. Ngayon baka maging 3 ito siguro. Ngayon? Kasi hinati na sa 3 ito Alam mo, June, July, August, September ay baka ito magiging first grading. Noon kasi, mayroong, midterm, prelim. Mayroon pang prelims. Midterm, pre-finals, tsaka finals. Sa college yata ito, sa elementary, gano'n din ba yun? O sa high school? Parang first grading, gano'n lang. Ayan, oo. Talagang gano'n. Kami Iba-iba, noon, kami hanggang 6th grading kami, Helen, noon. Hanggang 6 kayo, no? Oo. Pero pinapanukala pa lang. Hindi, effective na ngayon. Ngayon? Oo. Ang pasukan ngayon June. ay Sa Lunes, pasok na. June na ba? pasok pero na. meron pa rin mga eskwelahan na ang pasok nila ay August, Ay, no? baka sa private siguro, or mga college ayan. Talaga? Pero ngayon so, ay magiging 3 na. 3 na. Yung Trimester. binabanggit ko ay June hanggang September. Ito yung first term. Okay. Ang second term ay September to December. Okay. At ang third term ay January hanggang March. Tapos iyon na ang exam, graduation. Graduation na. Paano kaya mangyayari dyan? Every sem nag-enroll? Or once lang mag-enroll pero may break sila? No? Tulad na rin ba pag yung Christmas break, may break sila, di ba? Ngayon, 3 beses mag-break. Alam mo, sabi mo kanina, para wag maiwasang ma-burnout ang mga teachers, hindi lang mga teachers, maging ang mga estudyante. At higit sa lahat, pati na ang mga magulang.
Kita mo, Helen, noon, Pati magulang. Noon, yung sa panahon natin, huwag kang tatanggi, Ano? ay 1 to grade 6, tapos first year at hanggang 4th year. Tapos yung 11th year ay first year college na. Oo. Ganun nga. Oo. Ay ngayon, di K to 12. Nawala na yung high school. Grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, hanggang grade 11. Hanggang grade 12 yata ito eh. Ang kung tutusin grade 12 ay second year college na ito. Kaya lang. Dapat madami ng graduate ngayon eh. Oo. Oo. At yan, parang nakikita din naman ng, sa assessment, nakikita naman na parang hindi naman ganun ka-effective yan. So parang medyo may mga pagbabago. Yes, noon may break din kami noon na parang yung pagka yung tawag dito, yung November 1st, ang tawag dito? All Saints Day. All Saints Day, mayroon kaming ilang linggong break doon. Tapos December, parang 2 weeks na break. Eh nga, hindi natin alam kung paano. Siguro magandang minsan ay may makasama tayong taga-DepEd sa Kaya magpapaliwanag tungkol dito. Sige nga, at tingnan natin, ano bang komento nyo ho dyan? Ano ang mga reaction nyo din dyan sa sinasabi nga natin ay ngayong school year ay magiging 3 na ang break, no? Magiging parang trimester na ang mga estudyante, yung pasukan ng estudyante sa elementarya. Oo. Alam mo, kanina, ang haba ng brownout, Helen. Kanina pa lang alas 4 na madaling araw. Umaga? Oo. Ay, gagabi o ngayong Kanina umaga? madaling araw. Palibasa kayo ay naka-solar. Pero dapat, Helen, kukuha kayo ng permit, ha? Naka-solar na kayo, eh. Kasi kanina, Haba pala. ang haba ng brownout at itong apektado to, Helen, ay buong Occidental Mindoro. Ang naramdaman ko kagabi. Anong oras kagabi? Kagabi na nag-brown out. Baka yun na nga yun, madaling araw. Sabi mo kasi kaninang umaga. Yun na pala yun. Ngayon? Ito yung mula alauna ng madaling araw, Helen. Alauna 15 siguro, gano'n. Ang apektado rito ay buong Samanica, Sablan at Mapsa area. Ibig sabihin, buong Occidental Mindoro. Ilang oras nga? Parang tagal din, ha? Matagal, oo. Pagkatapos ang Omeco, nagpalabas din ng update as of alas 4 kanina. Na ayon sa report ng Transco sa Omeco, nagkaroon po ng arc flux yung bushing ng isang makina ng OMCP sa Samanica. At konektado rito ang Magbay, itong ating kinaroonan. So, at Labang Substation. Anytime, baka... Kaya imposible po pa sa Omeco na makapagpailaw sa sakop ng dalawang substation. Ito'y kanina. Pagkatapos na ibalita natin kanina, itong kaninang mga anong oras ito? Alas 10 kanina. Na kaninang alas 9 ng umaga ay wala pang tatanggap ang Omeco na clearance mula sa Transco to OMCPC para sa pagpapailaw. Dahil ongoing pa troubleshooting ng OMCPC sa kalang 25 MVA power transformer. Kaya, ito pong NPC Magbay Substation, dyan lamang sa ating kaliwa, Helen, at ang Omeco Labang Substation ay konektado rito, nakasalalay pong power restoration natin sa muling pagkasaayos ng 25 MVA power transformer ng OMCPC sa Pulang Lupa Central. Sapagkat sakop ng dalawang substation na ito ang portion ng San Jose area at ng Magsaysay area. Kaya sabi nga ng Omeco, humihingi po kami ng paumanhin sa lahat na apektuhan ng power interruption na ito. Maraming salamat. Buti ka mo, Helen, umuulan, medyo malamig. Hindi nakakainit ang ulan. Pero sa Blayan area naman, kasalukuyan ding nakakaranas pala dito ng load shedding. May load shedding schedule dahil nga doon sa 4 megawatt, yung 4 megawatts lamang yung kayang isupply ng OMCPC sa Blayan. Yung map sa area naman, nakakaranas din ho pala kayo dyan ng load shedding schedule dahil 4 megawatt lang din ang kayang isupply ng OMCPC MAPSA. Pero Helen, sa may isang bayan dito sa ating lalawigan na dating ang panahon, hindi na sila magkakaroon ng brownout. Oo, halata ba? sobrang nainggit tayo sa interview natin kay Mayor Orayani ng Lubang. Kasi ang puro solar na mga binabanggit niya. Ang pinaplano niya ay buong bayan ng Lubang ay solar na ang gagamitin. Pero mo halimbawa, yung kinukwento niya, naputol na yung aking babasahin. Yung ibinigay ni Governor Ed na ang pamahalang panlalawigan natin worth 20 million pesos. Di ba nilaan niya yung 5 million sa
solar dryer, di ba? Yung 15 million, dapat nga, dapat sa farm to market road pala yon, pero dahil meron tayong crisis sa fuel, dinesisyonan nila, no? Iniba nila, ay ano pa rin, may kaugnayan pa rin pag sa solar. Correct. Pero magandang tulong yun ha, sa mga ano natin, mga magsasaka kasi ang isa sa irrigation yun eh. pinagpapasalamat ng mga Lubangenyos, ano, tulad ng ginawa ni Gov. Dito sa isla ng Iling, nagbigay ng Sea Ambulance. Doon ay nagbigay din ng Sea Ambulance sa kung saan ay lubos na napapakinabangan ng ating mga kababayan doon. At hindi lang pala Sea Ambulance, Helen. Ano pa? Pwede pala silang Air Ambulance doon. May air pa? Oo. Pero mamaya, Helen, tayo may makibalita naman, ano ba ang ginagawa ngayon ng ating peso? Ano ba yung peso? Alin? Ano ba yung ibig sabihin ng peso? Provincial Employment Service Office. Mamaya. Mamaya. Kasi nga, maganda rin yan. Kasi oo. sabi nga natin, pasukan na. Yung iba naman ay bakasyon pa rin. May mga college students ang pasok nila yung August. Sabi ko, ano gagawin ninyo? Maghahanap nga kami ng trabaho. Naku, ito na. Sabi niya, saan po ba pwedeng makabalita tungkol dyan? Makinig kayo bukas. Baka sakali. Anong bukas? Sabi ko kahapon kausap, okay, baka okay. sakali meron kayong makita o marinig doon na trabahong pwede sa inyo. Tingnan natin Mamaya, sa pagbabalik po natin ang ating OIC Peso Officer ng Lalawigan ng Occidental Mindoro. Pagbalik po ng Ganadong Lalawigan. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan. Sa pangulo ni Governor Eduardo Bigadiano sa mga panauhing sina Direktor Byung Gyon Yun at Direktor Jong Ho Lim ng Amotech Ecosystem Company Limited, kasama si Ambassador Reverend John De Gu ng Wizard Philippines. Sa istigawang courtesy call, nagkaroon pagkakataon ng mga bisita na malibot ang iba't iba't tanggapan ng pamalang panlalawigan, kabilang ang Operation Center ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa gabay ni Mr. Mario Moringbayan. Tidala kay sinasabing pagpupulong ang 5 grants na inlalaan ng Amotech para sa Occidental Mindoro upang tugunan ang mga hamon dulot ng climate change. 2 sa mga ito ang naipresenta, kabilang ang Amotech Purification Water System na makatutulong sa pagbibigay ng malinis na inuming tubig, lalo na sa panahon ng kalamidad. At ang GENKS o ang Green Environment New Knowledge Solution, isang makabagong teknolohiya para sa ecological restoration. Samantala, bumisita rin ang delegasyon sa Sitio Dungunan, Barangay Kasage upang personal na makita ang demo farm kung saan planong subukan ang kanilang mga teknolohiya. Kasama sina Engineer Arisa Subire ng Office of the Provincial Agriculturist at AB Engineer Rodolph Acero. Patunay ito ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng pamalang panlalawigan sa mga international na katuwang para sa mas ligtas, mas malinis at mas maunlad na kinabukasan ng Occidental Mindoro. Alright, nagbabalik po ang ating palatuntunang Ganadong Lalawigan. Yan, syempre batiin muna natin yung mga nanonood ngayon sa kanilang mga Facebook yan. Dahil tayo po ay naka-live via PIO Online Radio. Hello and happy watching kay Gemaline Damiray Openya. Yan. At si Ma'am Sel Ragudo ay nanonood din sa mga oras na ito. Sa mga iba't ibang mga department heads at sa iba't ibang mga departamento ng ating Provincial Government of Occidental Mindoro. Maganda umaga po sa inyong lahat. Okay, nato na Helen, nasa ating linya na ngayon ang OIC ng ating peso sa ating lalawigan na si Ronron Ragudo. Ron, gandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po sa ating lahat. Sa inyo po, Tita Helen at Tito Perch, ang ating po mga batikang mga radyo personalities. At ako po ay bumabati po sa ngalan po ng ating pong ganadong gobernador Ed Gadiano, kasama po ang ating pong Provincial Administrator Memorial, kasama po ang aking pong kasamaan at mga staff sa buong peso, panlalawigan ng tanggapan, ay bumabati po sa inyo ng napaka maulan na at medyo mainit pa rin, pero magandang tanghali po sa ating lahat.
Alam mo, Helen, mula nang maupo si Ron sa Peso, ngayon lamang natin siya na-interview. First time. First Pero time. lagi natin siya tawag doon? Nakakabanggaan Oo. na siko. Tsaka Pag si nandyan tayo. Ron isang chat mo lang, isang text mo lang yan. Ever Oo. ready yan. Oo. Yan ang maganda kasi kapag alam mo yung ginagawa mo sa iyong opisina. That's right. At ang isa sa mga tanggapan ng ating Provincial Government of Occidental Mindoro, Peso, ang isa sa mga pinakaganadong opisina na nakikita natin. No, very active at laging busy. Ngayon, kumustahin correct. natin? Ano ba yung Okay, Ron, pinakakaabalahan kumusta nila? ngayon ang tanggapan ng Peso sa buong lalawigan? Ang mai-report ko po sa atin po mga kababayan, ang tanggapan po ng Peso ngayon ay katulad po ng dati. Papa Perch, hindi naman po iba sa atin. At dati po ako inyo po nakakadaupang palad Correct. ng mga nakaraang administrasyon sa pamumuno po ng Gobnene at ang Gobjit, na kung saan tayo po ay naging provincial peso rin nun. Ngayon po ay malaki po ang pagbabago na dagdagan. Kami po ay nabigyan ng kaunting mas direksyon sa pamumuno po ng ating ganadong gobernador. Bakit ko po nasabing direksyon? Dati po nung ipinanganak pa lang po yung peso na opisina na hindi pa po nakikilala ng ating mga kababayan, ano po ba ang peso? Ano po ba yan? Nakakapera po ba yan? Pinagkakakitaan po ba natin yan? Hindi po. Ang peso po ay public employment na kung saan po ang unang-unang mandato po, unang-unang pinag-uutos po ng batas sa amin ay ang magbigay ng empleo Trabaho. at mga benepisyo po. Yes, ma'am. Yes. Empleo at trabaho po sa atin pong mga unang-unang constituents. Kasi po, ang peso po ay kanya-kanyang munisipyo, kanya-kanyang region, kanya-kanyang probinsya. So, bawat probinsya po ay may mga nangangalaga na kanya-kanyang provincial peso kasama ang kanilang mga municipal peso. So sa atin pong probinsya, sa pangunguna po ng Gobernador Ed Gadiano, ang ating pong provincial peso ay naglatag at naglalatag pa ng marami pong aktibidades at mga proyekto ng ating pong pamahalaan. Katulong po dito ang DOLE, ang OWA, ang TESDA, at ang attached agencies po ng ating pong pamahalaan, na kung saan po ang unang-una pong pinag-uutos sa atin ng batas ay tumulong po sa paghanap ng agarang trabaho. Maibsan po sila ng kahirapan at mayangat po sila sa nararamdaman nating financial crisis nga na sinasabi ng ating Pangulo. So yun po ang amin pong unang-unang pinag-uutos po ng batas, at kami po ay nakahanda. Kami po ay may mga programa at ito po ay pinagpapatuloy po natin hanggang sa ngayong mga minutong ito po. Yung trabaho mo naman sa peso, hindi na bago sa yan dahil since nung una pa ay talagang ikaw humahawak naman ng peso, ano? Kaya lang, kaya lang ngayon medyo may pagbabago dahil kumbaga sabi mo may direksyon. Pero anong direksyon tinatahak ngayon ng peso sa pamumuno mo? Ngayon po ang peso ay sa akin pong palagay, kasi po medyo nasa financial crisis po tayo. Paahon na po naman na tayo eh. Pero po ng mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, talaga naman pong hindi lamang naman po ibang bansa ang nakaranas, kung hindi rin po ang ating pong probinsya. Kung saan ang buong puwersa po ng DOLE, OWA, kasama na po ang peso at ang ating pong pamahalaang panlalawigan ay tumugon po sa pagbibigay po ng pinansyal na tulong para po sa atin pong mga kababayang tinamaan ng hagupit po ng financial crisis. Unang-una po dyan ay ang ating pong mga TODA, ang ating pong mga fisher folks, at yung ating pong mga kababayan po na naghahanap din po talaga ng empleo. Hindi naman po natin inilayo yung atin pong pagbibigay ng tulong doon, sir. Alam mo na-interview natin kamakailan dito ang representative ng DOLE at nabanggit niya na kagapay ng DOLE ang provincial government sa pamagitan ng peso dito sa pag-empleo o pagtanggap ng
magtatrabaho bilang tupad. Yeah. Kumusta yung ang papel na ginamparan dito ng peso? Ang peso po ay napaka-aktibo po. Kung atin pong naririnig sa bukang bibig po ng ating mga kababayan, tupad dito, tupad doon, lagi na lang mayroon tupad. Pero totoo po yun. Ang tupad po ay isa sa mga visible at isa sa mga aktibong programa ng ating pong DOLE at pakikipagtulungan po sa ating pamahalaan na nagbibigay po ng agarang empleyo at agarang ayuda para po sa atin pong mga kababayan upang maibsan po ang kanila pong nararamdaman pong hirap ngayong mga panahon nito. Hindi naman po ito ngayon lamang Ito po yung noon pa. Correct. Pinag-iigting lamang po ngayon yan sapagkat yung mga atin pong mga pondo na nanggagaling po sa ating pong pamahalaan na tinutumpasan naman po ng ating provincial government ng Occidental Mindoro. Dito pa sa tupad, peso ang nagva-validate kung sino yung qualified na pumasok dito? Pwede po nating sabihin na ganun, sir, kasi po ang initial po na validation ay talagang nangyayari sa peso. Ito po ay ang mga binibigay na tupad na sa atin pong mga lingkod bayan na kung saan po lahat po ng papeles pertaining po sa isang tao ay nag-iimbudo po baga sa atin pong opisina ng peso. Lahat po ng peso sa buong lalawigan ng Occidental Mindoro ay dadaan po sa amin pong opisina para po i-validate at gawan ng final list para po maibigay ang final validation naman sa DOLE. So DOLE po ang magbibigay po ng, kasi po kumbaga sa isda, kakaliskisan muna natin. Kasi po marami po naman tayong mga kababayan na natatanggal sa listahan sapagkat maraming dahilan. Yung iba po ay hindi po aktibo ang telepono. Yung iba po ay senior na. Yung iba po ay nakapagtupad na po ng mga nakaraang buwan. Hindi naman po pwede. Na sila ulit. Para po maibigay po ang atin pong biyaya para sa lahat po. Oo. Parang nung Monday lang, meron ditong orientation na ginanap no? May ginanap dito. Ma'am. So yun ang final stage, last step bago talagang totoong magtatrabaho na sila magsisimula na? Yes, ma'am. Okay. Pagkatapos po, ma'am, nun sa DOLE, maglalabas po ang DOLE ng final list. Ibibigay po, ma'am, sa ating tanggapan sa peso at ika-cluster na po natin yan ng bayan-bayan, tapos ika-cluster natin yan ng barangay para magkakasama po ang mga magkakabarangay, magkakasama po ang mga magkakabayan para hindi naman po may taga-Sablayan sa San Jose, may taga-Santa Cruz sa Mamburao, at hindi na po sila nahihirapan para pumasok po sa malayo na pagsisilbihan nila ng kanila pong serbisyo. Yang tupad isa lamang yan sa ginagawang trabaho ng napakaraming trabaho ginagawa ng peso. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pag-ibigay natin ng mga ng tawag nito ng empleyo sa ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho. Opo, totoo po 'yun. Katunayan po yan na katatapos lamang po ng atin pong very successful na job fair nung Mayo 1, Labor Day, na kung saan po tayo po ay naging kapartner ng atin pong DOLE Provincial Office sa pangunguna po ng Director Hener, ay nakapagdaos po tayo at nakapagbigay po tayo ng maraming hired on the spot na mga nag-apply po ng trabaho dyan po sa bayan ng San Jose. Opo. Yan ba yung... marami pong natanggap dyan na nakapagpasa na rin po naman kami ng aming pong report sa ating pong mga bossing. Sir Ron, yan ba yung mga local recruitment lang yan, ano? Pero meron pa rin ba tayo yung mga recruitment agencies na galing halimbawa sa Batangas, sa Laguna o sa Maynila? Meron ba tayong mga ganong programa? Meron po, ma'am. Meron po, ma'am. Ma'am, para po sa kabatiran po ng lahat, ano po, ang atin pong
ang recruitment po natin ngayon na hindi po katulad na nung iba, dati na magkakasama po ang lokal po at abroad. Ang lokal po at ang naghahanap ng papunta sa ibang bansa. Ngayon po, ma'am, nung nangyari natin dun sa Mayo 1 na recruitment activity na job fair, ay dole. Pag sinabi po, ma'am, na local, ito po ay dito po lamang sa Pilipinas. Dole po ang nangangasiwa doon. Pero po pagka halimbawa tayo po ay may mga aplikante na gusto pong maghanap ng trabaho sa ibang bansa, ang nangangasiwa naman po nun ay ang Department of Migrant Workers, DMW po. Sila po ay umbrella po, isang umbrella po sila ng ating pong kagawaran ng paggawa. Kung saan po pinaghiwalay po yun para po hindi naman nahihirapan yung ating mga kababayan sa paglapit po. Pero ganun pa rin po naman, hindi naman nagbabago po ang aming pong ginagawang serbisyo kung saan nagbibigay po kami at ini-streamline po natin ang mga nag-a-apply po na aplikante na halimbawa si Mr. Ferdidata gustong pumunta sa Saudi Arabia ay i-job match po natin ang inyo pong skill na isa po siyang welder, pupunta siya sa isang welder. Hindi po si Ferdidata isang welder, pero ang ilalagay po natin, bahala na siya. Kung magkarpintero siya, bahala siya sa buhay niya. Hindi po ganon. Gina-job match na po natin sila ngayon. Oo naman. Kung ano talaga yung kung ano talaga yung linya niya, no? Kung ano talagang linya niya, yun ang papasukin niya. Yes po. So sa amin pong opisina ay kumbaga nire-revalidate na po natin ang papeles po ng isang empleyado, saan po siya nagtrabaho, saan po ang kanyang linya, siya po ay magaling halimbawa sa pagkukumpuni ng makina, so sa isa po siyang mekaniko. Dadalhin po natin siya sa isang recruitment agency na kung saan mapapakinabangan po ang pag-apply niya ng trabaho sa pagiging isang mekaniko sa ibang bansa. Lokal man po ito or sa ibang bansa. Yes, yung mga napadala sa abroad o local man, hindi doon nagtatapos ang trabaho ng peso. Mayroon ba kayong monitoring din ginagawa sa mga ito? Yes, sir. Nung mga nakaraang panahon po, sir, Papa Perds, kung inyo pong natatandaan, marami po tayong na-deploy po noon. Namomonitor po natin sila. Yung iba po ay very successful, yung iba po ay hindi na natin nakita at matagal na rin naman ang panahon. Pero very successful po yung mga yon. Ngayon po ay gagawin po ulit natin yon. At para po sa kalaman po ng lahat, ako po ay nagsimula lamang po bilang OIC sa atin pong tanggapan nito pong Pebrero. Pero ipararamdaman po natin sa lahat ng pong ating kababayan sa pangunguna po ng ating ganadong gobernador ang ating pong presensya, ang presensya po ng ating tanggapan na peso upang malaman po nila kung ano po ang amin pong magagawa sa paghahanap ng kanilang trabaho. Alam mo, interesado ako dito, Helen, paano nangyayari na yung mga agency, mga opisina ay pupunta rito, lalo tingin sa tanggapan mo, sa peso, para humanap ng mga magtatrabaho? Ikaw ba yung nag-i-invite sa kanila? O sila mismo nagpupunta sa atin? Katulad po, ito po, ang mga recruitment agencies po, ay isa po sa trabaho ko bilang provincial peso. Ang mag-linkage po sa bawat po rehiyon ng Mimaropa. Dapat po ginagawa po ng isang peso na magkaroon po ako ng linkage sa kanila pong mga programs and activities. Hindi lamang po sa kanila, pati po sa mga recruitment agencies na kung saan nakabase po sa Batangas, sa Maynila, upang maipaalam po natin, ma-update po natin ang atin pong mga constituents dito kung ano po ang estado po ng labor market situation. Malaman po nila na opo, ang in demand ngayon ay mga heavy equipment drivers. Naghahanap sila. So yun po ang iuwi natin sa atin pong lalawigan
atin pong i-report yan sa ating pong gobernador. At ipopost po natin yan, gagawin po natin ng programa. Yeah. At maghahanap po tayo ng mga recruitment agencies na nagkikater po sa mga ganun po klaseng job openings or job order na tinatawag po nila. Pero mahirap yung ginagawa mo. Halimbawa, every Labor Day o kaya every Arawatan Festival, napapagsama-sama mo lahat ng mga recruitment agencies, even yung yung taga-DOLE, taga-DFA, napapagsabay-sabay mo sila, napapapunta dito sa ating lalawigan. Opo, ay yun naman po ay hindi lamang naman po ako lamang po sa ating pong kusina. Kasama ko po ang atin pong mga provincial peso na staff na kung saan po sila hindi naman po tumitigil sa pagtulog at sa paggalaw para po sa mga plans and programs po ng ating pong probinsya. Sila po ang bawat isa po sa kanila ay maasahan at team player po lahat po. Nakakasiguro po kayo na kami po sa buong team ng Quezon Probinsya ay nakaantabay po sa lahat po ng activities po para po sa ating mga kababayan. Sir Ronron, thank you ha talaga sa peso dahil alam nyo, kayo yung inaasahang ahensya ng ating mga kababayan dahil trusted kayo no? Parang ipinagkakatiwala nila sa inyo ang kanilang kapalaran kahit abroad kasi alam nilang sasalain nyo yan, sinasala ninyo at yung mga talagang credible o hindi mga, anong tawag natin doon, Ferdy? Mga illegal recruiter, yung kanilang makakaharap. Kaya sobra yung kanilang tiwala no sa tanggapan ng peso. Kaya talagang ipagpatuloy po natin ang serbisyo na yan dahil kayo ang talagang totoong pinagkakatiwalaan ng mga mag-a-apply abroad. Totoo po yun. Totoo po yun, Tita Helen. Kami po ay walang puwang po sana sa amin ang magkaroon po ng pagkakamali at kami po ay dire-diretso at buong puso po na maglilingkod po sa kanila. Nakatunayan po, Papa Birds at Ma'am Helen, pwede ko pong ibalita po sa inyo na kami po kasama ko po ang ating pong GovEd ay may pinuntahan po noong Marso at kasalukuyan po na kung saan po ay pumunta po kami sa Aboitiz group of companies. Very successful po ang aming talks sa kanila na kami po tayo po ang lalawigan na napaka pinagmamalaki ko pong ibalita sa inyo na tayo po ay partner nila ngayon sa lahat po ng pangangailangan nila patungkol po sa empleo. Wow. Ito po ay ito po ay lokal lamang. Ito po ay pangangailangan lamang po ng kanila pong kumpanya. Para po itong Eco Park. Ito po ay isa sa pinakamalaking Eco Park dito po sa Luzon na kung saan ang kanilang pangangailangan simula po sa utility, driver, IT hanggang sa mga trabaho in between ay mabibigyan po tayo ng job order para po sa atin po mga kababayan. Ron, Ito po napakaganda. Yes, para Ron, kapag binanggit na Aboitiz Group of Companies, malaking kumpanya saan yan? nakatutok ito? Kasi kapag binanggit na Aboitiz, papasok ka sa isip ko, barko, mga ganyan. Correct. Meron naman. Saan nakatutok ito? Sabi ko nga po sa kanila, ma'am, Sir, ma'am, akala ko po ang Aboitiz doon baga, barko lamang. Sabi niya, no sir, malaki na po kami ngayon. Ang Aboitiz po ngayon ay parang meron na po silang Aboitiz Power para pong Umeco, para pong Meralco. Nag-supply ng kuryente, gumagawa ng kuryente. Nag-supply sila ng kuryente. Okay. Meron po silang Aboitiz na manpower. May Aboitiz water po sila. Kung mapapasok, tuwan-tuwa nga po ang gobe nung ocular inspection kami sa buong site nila. Kasi ang kanilang kumpanya ay parang isang napakaliit na city na kung saan meron silang sariling ospital, may sarili silang mall. Sa loob po yun may sarili silang eskwelahan, may sarili silang gasoline station, may sarili silang police. Wow. So ibig sabihin ko,
napaka-independyente po ng kanila pong independente at episyente ng kanila pong sistema kung saan po tayo po ay magiging parte. Oo. Ngayong mga parating na buwan po, kasi nagpe-prepare na rin po ako para po sa activity na gagawin po natin. Katama po sila. Yun. So, may, hopefully, magkaka-job order. Magkakaroon ng Opo. hiring. Yan. Sometime July po, siguro po maglalabas na po tayo ng mga job orders po na manggagaling po sa kanila. At sana naman po tangkilikin ng ating mga kababayan. At hindi ko rin naman po ito palalampasin para ipakalat po sa lahat po ng social platform, social media natin na pwede nating ipaskill or ipapromote, lalong-lalo na po sa inyo pong programa, para makarating po sa mas malayo nating mga kababayan at malaman nila ang ating pong activity na proyekto po na ginagawa po para sa kanila. Alam mo, yan ang kailangan ng ating mga kababayan. Dito marami tayong mga kababayan na skilled, na may skilled workers, may din mga non-skilled, pero hindi alam kung saan papasok. Pero kapag ka nagsimula na yan, sa Aboitiz Group of Companies, malaking bagay yan para sa ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho. Oo nga po eh. Isa po sa, kasi po nung inopen ko po yan sa ating pong mahal na gobernador, sabi ko, Gob, pasyalan man natin itong Aboitiz kasi baka magustuhan ninyo para po sa ating mga kababayan. So, in-explain ko po sa kanya. Sabi ko, sir, kasi ang ating pong mga kababayan, pag maghahanap ng trabaho, sasakay ng barko, pagbaba ng barko, takbo ng Maynila yan. Maghahanap na ng mga trabaho kung saan-saan. Na walang kasiguraduhan. Lahat po ng recruitment activity, siguro mga 80% ng recruitment agency natin nasa Ermita. So sila po, hindi naman po inilayo natin sila sa gusto nila. Sa Batangas pagbaba nila, may pupuntahan na po agad sila. Kumbaga, may sasalo na doon kung ayaw nila. And then that's the time na pwede sila maghanap ng gusto po nila. At pwede na ba natin tulungan pa rin? Naku, abangan natin yan. Saan lugar ito? Ito po ay sa Kop ng Lipa. Lipa? Sa Kop ng Lipa. Okay. Malapit lang po. At malapit na rin ang July. No, talagang isa yan sa mga inaabangan po. No? Abangan namin yan, Sir Ronron. At, kaya po, dito rin po sana po, inaasahan ko na sa mga parating na linggo at darating na buwan, ako po ay maimbitahan niyo po ulit at sa programa po ninyo, ibabalita ko po ang mangyayari at mga mangyayari po sa collaboration po ng probinsya ng Occidental Mindoro sa malaking kumpanya pong ito. Okay. Okay, Ron, maraming salamat. Bago tayo magpaalam, baka mayroon kang nais na pasalamatan o batiin. Go ahead. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pong mga kababayan sa pagtangkilik po nila sa ating mga programa at ating mga aktibidades. Nagpapasalamat po ako kay Memorial sa pagbibigay po ng ayuda sa ating pong opisina sa walang humpay po na pangintindi. At lalong-lalo na po sa ating pong gobernador kung saan po lagi siyang nakasuporta. Lagi po siyang 100% na nasa likod po ng ating pong tanggapan ng peso. Mabuhay po kayo, Ma'am, Sir Gob. At mabuhay po ang bawat manggagawa po ng ating pong probinsyang Occidental Mindoro. Maraming salamat po, Papa Perch at Ma'am Helen. Thank you. Mabuhay din ang peso. At sa pamamagitan mo, Sir Ron. Thank you very much sa tiwala. Maraming salamat po. Okay. Magandang hapon po sa ating lahat at happy tanghalian po. Papa Birds. Yes, maraming salamat. Kita tayo dyan pagka pumunta ako sa Nate. Okay. Alright, mga bigan, si Ron Ragudo ang OIC ng peso. Yung pala peso ay public. Ako pala ay mali kanina. Sabi ko provincial. Napahiya ako doon Public Employment and Services Office. Ayan. Okay. Thank you po. Salamat po. At abangan natin yan. Yung po mga nagtatanong tungkol dyan. Yung mga interesado na makapag-apply sa Aboitiz. Kung ano po yung mga job malaking order. kumpanya ito, Helen. Kung ano po yung mga job orders, malalaman pa lang po natin yan sa susunod na
guesting ng ating napakabait at napakasipag na si Sir Ronron Ragudo. OIC po siya ng Peso. Pero bago tayo magpaalam, Ferdy, salamat naman kung bibigyan mo kami ng papaya. Kaya natatahimik ako kanina habang kita ko yung post mo. Meron ka palang mga bagong pitas sa papaya. Masarap sa ating pananghalian ngayon. Ito ay talaga hinog sa puno ito. Oo, sana lang. Dadalhin ko sa Maynila ito na ako lumos kaya nakalimutan ko. Alam mo sabi ng kapatid ko, yung papaya na yung aking napitas Ang na yan. dami. Baka naman, kahit isa lang. Worth 250 pesos daw, Helen, yun. So para pag bebentahan mo pa kami. Anyway, masarap sa ating pananghalian. Well, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay at pakikinig sa ating pong programang Ganadong Lalawigan. And once again, thank you very much sa ating pong nakasama ngayon, ang ating OIC ng Peso, si Sir Ronron Ragudo. Sa ngalan po ni Governor Eduardo B. Gadjano at syempre ng lahat po ng mga department heads ng Provincial Government of Occidental Mindoro, sa panguna pa rin po syempre ng ating pong PIO Online Radio, si Sir Jed Manuel. Kasama po natin dito si Ernest Romualdo, si FJ Obra, si Robert Eugenio at ako naman po ang inyong lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman. Samantala sa ngalan po naman ng PIO Online Radio at ng ating mga radio partners, ang forma si Ferdy Data nag-iwan po ng isang magandang hapon na. Maraming salamat sa ginawang pagsubaybay at tulad ng dati, isigaw natin sa buong mundo tapoy ganadong Mindoreño. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Magandang hapon na po. Sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Helen, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadjano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa.